Po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Sige po, ngayon po dumako naman po tayo sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. And we really praise God dahil meron ng kuryente, di ba? Kagabi nandito kami, halos hindi kami magkakakitaan. Pero ngayon, ayan, nakikita na po natin yung bawat isa. Sige po, tayo po ay dumako sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. And gusto ko accountable kayo sa katabi ninyo. Just make sure na yung katabi mo hindi siya matutulog. Amen. Medyo umuulan baka lumamig ang panahon at baka mahele po siya. Sige po. Last week, magkaroon po muna tayo ng review. Sabi po, last week napag-usapan po natin yung tungkol sa first commandment. Ano po yung sabi doon? Sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ang title po nung topic natin last Sunday is exclusivity of worship. Ang sinasabi po nito is, there is no other God. Wala siyang katulad. Ang Diyos natin, hindi siya isa sa mga Diyos, kundi siya po ay nag-iisang Diyos. Amen po? Kaya sabi po ng Bible, you shall know other gods before me. Now, let's continue po. Ngayon po, ang ating pag-uusapan about po yung sa second commandment. The title po is, No Graven Image, Worshipping the Invisible God. Alam nyo po, in our generation right now, nasa na po tayo, visual generation. Parang yung lahat po ng bagay, ngayon maaari mo nang makita. Yung mga bagay na parang ini-imagine mo lang, ngayon through the use of AI, computer, internet, pwede na natin siyang makita in our eyes. Halimbawa po, kapag may gusto tayong isang lugar, diba dati kapag may nasa abroad na pumunta na kamag-anak, parang anong itsura doon? Diba? Anong itsura? Pero ngayon, through the use of internet, makikita na natin, ganun pala yun. Diba? Parang sobrang dali na lang yun. At ngayon, nauuso na rin yung pics or didn't happen. Pics or didn't happen. Yung parang, dapat may picture. Kasi pag may picture, hindi kami naniniwala. Diba, pag sa parcel, before natin ma-open yung parcel, dapat may picture, diba, nakatunayan na sira ngayon. At kaya ngayon, yung mga tao, kapag may mga unusual things na nangyayari sa daan, first thing na nila na ginagawa is kunin yung cellphone nila at i-document yung nangyayari. Why? Kasi maraming people, ay maraming tao, ang hindi po maniniwala kapag walang proof. O pag wala pong pruweba, o kapag walang nakikita, hindi po sila naniniwala. Alam niyo po, this mentality ng tao, it affects our faith sa ating Panginoon. Nakakaapekto po yung mentalidad na yon sa pananampalataya natin sa ating Diyos. Kaya ang tao, naghahanap siya ng something na nakikita niya to represent God. Diba po? Sinasabi nila, to inspire us, para gawin naming inspirasyon, or maging simbolo nito. Ngunit po, sa tatalakayan natin, makikita po natin, hindi po yun yung command ng Lord. Hindi po yun yung instruction ng Panginoon na binigay niya sa mga Israelita. Yung text po natin, matatagpuan po siya sa Exodus 20, verses 4 to 6. Kasunod lamang po yan nung text natin last Sunday. Kung meron po kayong Bible at dala nyo po yung Bible ninyo, i-open nyo po and hanapin po natin yung Exodus 20. Kung may highlighter po kayo, i-highlight nyo. Para pag mapapadaan kayo dun sa verse na yun, matatandaan nyo na ito yung pinag-aralan namin nung Sunday na yun. Exodus 20, verses 4 to 6. Sige po, babasahin ko po. Verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit,
na sa lupa o tubig upang sambahin. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Nabasa niyo na po yung verse na yan? Ha? Meron po ba sa atin na ngayon lang yung naka-encounter ng verse na yan? Ayan. Sabi po dito, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, lupa, tubig upang sambahin. Ngayon po, let's establish muna kung sino po yung nagsasalita sa text na to. Diba? Last week, though na-mention na po yun ni Kuya Brian, ang nagsasalita po dito, no other than Yahweh. Ang Panginoong Diyos. Siya po yung nagsasalita dito sa verse na to at ang sinasabihan niya at ang kausap niya ay ang mga Israelita. Yung kanyang bayang pinili. At kung makikita natin dun sa verse, kung babasahin natin, binibigyan po ni Yahweh ang bayang Israelita ng utos. Binibigyan ni Yahweh ang bayang Israelita ng utos, ng command, o ng instruction po. Last week, na-mention din po sa preaching that Yahweh is one true God. Siya po ang tunay at totoong Diyos. Sabi po yan ng Deuteronomy 6:4. Si Yahweh ang Diyos ng Israel, ang naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa pagkakaalipin. Sabi po yan ng Exodus 22. Yung Israelita po, na bayang pinili ng Diyos, at yung mga, at ang si Yahweh, meron po silang tinatawag na kasunduan. O sa English po, meron po silang covenant na tinatawag. Ang Diyos at ang bayang Israelita, meron po silang covenant na tinatawag. Meron po silang kasunduan. Ano yung covenant nila? Sabi po ng Exodus 19:4-8, sabi ni Yahweh, nakita ninyo ang ginawa ko sa Ehipsyo. Diba? Kung babalikan po natin yung story ng Exodus, pinalaya ni Yahweh ang bayang Israel mula sa Ehipto, kung saan sila po ay inaalipin. Nung pinalaya sila, di ba, nahati yung dagat at dumaan yung mga Israelita, di ba po? Pinalaya ni Yahweh ang mga Israelita sa bayan ng Ehipsyo. Pagpatuloy po natin, nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala ng kanyang mga inakay. Verse 5, sabi po ni Yahweh, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Verse 6, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. By the way, ang kausap niya po dito is si Moses. Sinasabi ni Yahweh kay Moses yung mga messages ni Yahweh na ipapasa doon sa mga Israelita. Verse 7, kaya tinipon ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng inutos sa kanya ni Yahweh. Sila naman ay sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng inutos ni Yahweh. At ayun po yung tugon ng mga Israelita. Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Meron silang covenant, meron po silang kasunduan. Now, balik po tayo dun sa text natin, sa second commandment. Alam niyo po, we need to understand na si Yahweh, yung nagbigay ng utos, at ang mga Israelita, hindi po sila stranger sa isa't isa. Let us understand that Yahweh and Israel is not a stranger.
sa bawat isa. Hindi ito yung parang binigay ng utos na parang hindi sila kilala. Binigyan sila ng utos ng Diyos dahil meron po silang relationship. Meron po silang kasunduan. Di ba po? Parang tayo sa ating mga tao, di ba, hindi natin i-accept yung utos ng taong hindi natin kilala. Tama po. And tayo din, hindi naman din tayo mag-uutos dun sa taong hindi naman natin kilala o wala tayong relationship. Israelites and Yahweh, meron silang covenant. Meron silang relationship sa bawat isa. Sabi po nung verse na binasa natin, Yahweh is their Redeemer. Sila po yung nagpalaya, ang Diyos po ang nagpalaya sa kanila sa pagkakaalipin. And Yahweh is their God. Si Yahweh po ang kanilang Diyos. Sabi po ng verse 2. Sabi po dito, God has the right to impose command and to demand obedience from them. Or demand obedience from His people. Why? Because they are in a covenant. And of course, because He is God. Amen po. Amen. Kagaya po ng relationship ng isang parents at saka sa kanya pong anak. 'Di ba? Yung command, 'di ba? Ang mga magulang natin, meron silang karapatan na utusan ang kanilang anak. At tayong mga magulang, o kayo pong mga magulang, you are expecting na yung mga anak ninyo ay susunod po sa inyo. Bakit? Dahil ikaw yung kanilang magulang. Amen po. Now, if we are telling, bakit ako utusan ng Lord? Bakit magbibigay ng command ang Lord sa akin? Bakit need kong sundin ng Panginoon? The question is, kung bakit tayo nag-ask ng question, baka wala tayong relationship sa Panginoon. Kaya parang baliwala lang sa atin yung kanyang sinasabi o kanyang inuutos. Amen po. Andyan pa po ba kayo? Amen. So let's move on po doon sa command o sa utos na binigay ng Diyos. Point number 1 po, sabi, huwag kang gagawa ng imahen. Sabi, you shall not make yourself carved image. O sa Tagalog po, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang ng nasa langit, lupa, nasa tubig, upang sambahin. Alam niyo po, yung huwag kang gagawa ng imahen, di ba? Parang naiintindihan naman natin yung nagfo-form ng mga mula sa kahoy, di ba po? Alam niyo po, this isn't about the art. Di ba po kapag nagka-carve, parang ang unang pumapasok sa isip natin, sculpture yan, art yan, inspiration of faith lang yan, or symbol lang yan, pero hindi natin siya sinasamba. But, alam niyo po, this is an idolatry. Yung bagay na po yun, yung paggawa ng isang carved image para sambahin, ayun po ay Diyos-Diyosan. Idolatry sa spiritual natin, ayun po ay katumbas ng pangangalunya o pagtataksil sa ating asawa o adulterer. Bakit? Bakit ipinagbabawal ng Panginoon itong utos na to? Bakit sinabi ng Panginoon na huwag kang gagawa ng imahe? Bakit po? Una, because God is not like anything. Hindi po natin maaaring ihalin tulad ang Diyos sa anumang bagay dito sa lupa. Sabi dito, anumang nilalang sa langit, lupa, tubig, di ba? Parang ito po yung kabuuan ng isang mundo o ng sanlibutan. Na kahit anong imahe dun sa mga lugar na yun, huwag kang gagawa para sambahin. Kasi hindi natin maaring ihalin tulad ang Diyos sa anumang bagay dito sa lupa. We cannot create the image of God who created us. Amen po. Hindi po natin pwedeng gawin yung imahe ng Panginoon na ang Diyos mismo na siya ang naglikha sa atin.
Hindi natin siya maaaring ihalin tulad sa kanyang mga nilikha, sa langit man, lupa, o tubig. Pangalawa, sabi po, images distort His glory. Images distort His glory. Alam niyo po, sa pagbubuo ng mga imahe para sambahin, nasisira or nadidistort, natitwist po yung kung sino po ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Sabi po, no image can capture His glory, His nature, and His holiness. Walang anumang imahe ang maaaring makagaya sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa Kanya pong kadakilaan. Kaya hindi po tayo pwedeng sumamba sa kahit na anong rebulto. Kasi walang-wala yun, hindi mo maaaring makumpara yun sa totoong Diyos na atin pong sinasamba. Amen po? Amen. So sabi po, God is invisible. Ang Diyos po ay hindi natin nakikita and transcendent. Ibig sabihin po, higit pa, sa higit pa, sa higit pa, sa higit pa. Ganun po ang Diyos. That's why po, nung nagpakita ang Diyos dun sa mga Israelita, mababasa po natin sa Deuteronomy 4:15-16, sabi po dito, nung kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy ng Sinai, wala kayong nakitang anyo. Imagine si Yahweh po mismo yung nakipag-meet o nakipagkita dun sa mga Israelita. Sabi dito, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis na tao. Diba? Imagine yung one true God nagpakita na sa mga Israelita, but wala siyang anyo na kahit anong imahe. At paano natin masasabi na ang isang ribulto o ang isang picture o ang isang estatwa, masasabi natin siya yung Diyos. Wala ngang nakakita sa anyo ng Panginoon. Even the Israelites na super malapit sa Diyos. Nagkakaintindihan po tayo? Andyan pa po ba kayo? Okay, next po. Bakit sinasabi ng Panginoon na huwag tayong gagawa ng imahen? Pangatlo po, sabi, God is Spirit. Sabi ko nga po kanina, God, ang Espiritu po ay hindi po nakikita. Sabi po ng John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi po ng Isaiah 40:18-20, saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Meron ba tayong mapaghahambingan sa Diyos? Meron ba tayong maihahambing sa Diyos? Sabi po, siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Verse 20, hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nilililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Acts 17:29, sabi po, sapagkat tayo ang mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato, na pawang likha ng isip at gawa ng tao. Alam niyo po, let us not limit God. Ang Diyos po ay limitless. Higit pa siya sa kung anumang bagay. Kung iisipin natin na ang Diyos ay napaloob lang sa isang bagay, pues ang babaw po ng pagkakilala natin sa Diyos na meron tayo. Alam niyo po, habang iniisip ko dito, bakit ang tao, naisip ko, bakit ang tao, gumagawa pa talaga sila ng something na pwede nilang i-visual to portray or to represent their God. Naisip ko, it's because
dahil po sa unbelief ng tao. Dahil po sa hindi nila paniniwala sa Panginoon. Unbelief is the reason why people are committing to make a Diyos na inukit. God is invisible. He is a spirit. Mahirap itong paniwalaan, lalo na po sa mga taong walang pananampalataya. Mahirap po ito panampalatayaan, lalo na sa mga taong unprincipled ay to see is to believe. Parang, kailangan makita ko muna para maniwala ako. Diba po? Pero sabi po ng Panginoon, mapalad ang hindi nakikita, ngunit sumasampalataya pa. Sabi po, para po dun sa mga taong ayaw maniwala, for them to believe in God, kaya gumagawa na lang sila ng sarili nilang paraan. Just to convince themselves na yun po ay isang Diyos. Amen po. Alam niyo po, isang katotohanan, idolatry is not just a crafting object. Yung idolatry po o yung paggawa, pag-ukit po, hindi lamang po doon natatapos yung idolatry. Idolatry is crafting a false version of God. Idolatry is not just a crafting object. It's crafting a false version of God. Marahil sabihin po natin, di naman ako gumagawa ng rebulto Or parang hindi naman ako sumasamba sa anumang klaseng rebulto. Parang safe ako dyan sa na yan, sa usapin na yan. Pero alam niyo po, kung yung nais lang natin ay kung yung pagtingin natin sa Diyos, yung pinaniniwalaan lang natin, yung gusto natin, o yung comfort natin. Yung parang halimbawa na, kung ang gusto ko lang paniwalain sa Diyos ko, yung pagpapalain niya ako, bibigyan niya ako, mamahalin niya ako, uunawain niya ako, o ililigtas ako ng Diyos, you are crafting a wrong image of God in your life. Ang gusto ko lang yung God that only comforts me and not convicts me. You are misinterpreting God. Kung yung Diyos na gusto lang nating makilala is yung Diyos na suitable sa imahe na gusto ko at ayaw nating magpabago, ayaw nating magpaturo, ayaw nating sumunod, we are creating a false God. Naiintindihan po. Kung yung mga bagay lang na gusto nating tanggapin, paniwalaan tungkol sa Diyos, nagke-create po tayo ng idolatry sa ating puso. Amen po. Amen. Second point po, sabi, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. You shall not bow down to them or worship them. Sabi po ng verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuhing Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang po against sa gumagawa ng mga imahe ng Diyos, kundi against din siya sa mga pagsamba sa mga ito. Sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi po dito, huwag niyo silang yuyukuran. Alam po natin na kapag ang isang tao niyuyukuran ng isang bagay, ipinapakita niya yung respeto niya. Pinapakita niya yung honor niya. Yung pag-acknowledge niya na mas mataas yung bagay na niyuyukuran niya. At alam natin na kapag ang isang tao ay sumasamba sa isang bagay, pinapakita yung kanyang submission, yung kanyang pagsuko, yung kanya pong affection and loyalty. Now, kung babalikan po natin ng mga Israelita, yung covenant niya kay God, meron silang kasunduan. Kumbaga, sa atin pong principle, para po silang mag-asawa. Or meron po silang parang marriage, parang ganun yung covenant nila. And if the Israelites worship other gods or graven images, they are committing idolatry or spiritual adultery dun sa Panginoon. And the same thing po sa atin. Sabi po ng Isaiah 42:8, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin
hindi sa Diyos-Diyosan. Diba? Kapag naiisip po natin yung idolatry, ganyan yung naiisip natin. Tama po. Yan, idol worship, sumasamba sa mga ribulto o sa iba't ibang Diyos. But alam niyo po, spiritually, we are committing idol worship sa buhay natin. How? Paano natin malalaman? Tanungin po natin yung ating mga sarili. May mga bagay ba sa buhay ko na mas pinagkakatiwalaan ko kesa sa Diyos? Paano natin malalaman na we are committing idol worship? May mga bagay ba o tao sa buhay ko na mas mahalaga kaysa sa Diyos? May mga bagay ba sa buhay ko na mas mahal ko kaysa sa Diyos? O may mga tao ba o bagay sa buhay ko na mas kinakatakutan ko kaysa sa Diyos? Ngayon, isipin po natin yung mga bagay na yun. And through that, malalaman natin if we are committing idol worship. Diba? Alam po natin yan, maaaring security sa pera, pagsamba sa sarili, success, comfort, relationship natin sa asawa, sa ating mga anak, sa love life, or even in our ministry. Sabi po ng Colossians 3:5, kaya't, sabi po ni Paul, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Pwede nating sabihin, parang nakalaya na ako dyan. Pero sa ating mga buhay, patuloy tayong namumuhay sa ganitong bagay. Ganun din po yun. Tayo po ay nagkukumit ng idol worship. Bowing down, pagsamba sa kanila at paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan is a betrayal to God. Pagtataksil po sa Panginoon. Katulad ng mag-asawa na dapat nasa kanya lang yung katapatan mo. Ganon din po sa Panginoon. Na dapat yung katapatan natin ay sa Panginoon lang. Yung pagsamba natin dapat sa Diyos lang. At hindi sa kung anumang bagay dito po sa ating mundo. Amen po. Next, sabi po dito, pangatlong point, God is a jealous God. Sabi po ng verse 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughong Diyos. Na English po sabi, for I, the Lord your God, I'm a jealous God. Alam niyo po, yung jealous dito, hindi yung petty or hindi siya possessive or selfish na parang akin ka lang. Walang pwedeng umagaw sa'yo. Dapat sa akin lang yung lahat ng attention mo. Alam niyo po, yung jealous dito, hindi po ganung uri ng jealous na yon. Tayo pong mga tao, kapag tayo po ay naninibugho, ang rooted po doon kasi dahil tayo ay naiinggit, dahil tayo ay nai-insecure, or yung root po ng paninibugho natin dahil sa kasalanan talaga natin. Pero yung root po, yung ugat po ng jealous ng Panginoon, ay rooted po yun ng love niya. Rooted po yun ng pagiging just niya, ng pagiging fair niya, at ng pagiging banal niya. Diba po? Kagaya din po ulit sa isang mag-asawa na nag-e-expect ng katapatan. Diba po? Ang Diyos din po ay may karapatan na mag-expect sa bawat isa, lalo na sa mga taong kanyang pinili ng full devotion, ng tapat sa Kanya. Lalong-lalo na po sa mga Israelita, sa bayang Kanyang iniligtas. At maging tayo din, na nag-alay ng buhay para sa atin. God is a jealous God.
Sabi po, in point number 4, generational impact of worship. Alam niyo po, yung pagsamba natin ngayon, o yung buhay na ating ipinapamuhay, meron po siyang impact sa mga susunod na henerasyon. Sabi po ng verse 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Number 1, ano yung magiging impact ng worship natin sa ating mga susunod na henerasyon? Una, yung pagmamana po ng generational sin. Diba? Sabi po dito, kung babasahin po natin yung verse, sinisingil ng Diyos yung kasalanan kasalanan ng magulang mula sa 3 hanggang sa 4 na henerasyon. In English po, kung babasahin natin, sabi dito, God punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation to those who hate me. Paparusahan ng Diyos ang mga taong hindi sumusunod sa Kanya o patuloy na nagkakasala sa 3 hanggang 4 na henerasyon. Sabi po ng Panaghoy 5:7, nagkasala nga ang aming mga ninuno at dahil sa kanila, kami ay nagdurusa. Sabi po ng Numbers 14:18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Our disobedience can affect sa atin pong mga susunod na henerasyon. At yung katotohanan po nito, hindi lamang po ikaw, hindi lamang po ako o tayo ang magdurusa sa ating pagsuway sa Diyos. And we know na ini-impose ng Panginoon yung katotohanan na to because siya po ay God of justice at pinaparusahan niya yung mga taong nagkasala sa Kanya. Alam niyo po, generational curse is real. Kung ano yung buhay natin, kung ano yung mga kasalanan natin, kung ano yung mga pagsuway na ginagawa natin in their present time, maaaring maipasa natin yan sa mga susunod na henerasyon natin. And if you want to cut it, obey God. Kung gusto nyo pong tumigil yung generational sin o yung curse na yon, maaari po yung makat sa atin pong henerasyon. And that will start sa atin pong mga sarili. Amen po. And the opposite po, pangalawa, yung steadfast love ng Panginoon. Sabi po doon noong una, di ba, parang yung punishment, mamamana nung 3rd hanggang 4th generation. Ngayon naman po, para po dun sa mga taong umiibig at tumutupad sa kautusan ng Diyos, pinapadarama niya yung kanyang pag-ibig sa libo-libong salinlahi. Sabi po ng Deuteronomy 7:9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh ang inyong Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Alam mo, yung kagaya ng disobedience natin na nakaka-effect sa ating generation, ngayon naman po kabaliktaran sa ating pagsunod, sa ating pamumuhay ngayon,
it can affect din po sa ating mga susunod na henerasyon. But, hindi po punishment. But God will show His love sa ating mga susunod na henerasyon. Now, the question is, para sa atin, what legacy will you leave for your next generation? Anong legacy yung nais nating ipamana sa mga magiging anak natin? Kasalanan ba? O yung pag-ibig ng Diyos? I know lahat tayo, wala tayong kayamanan sa mundong ito, material na bagay na maaaring ipasa sa ating mga anak o ating mga apo. Now is yung best thing nating pwedeng gawin na ibigay sa ating pamilya, mga anak, di ba po, ay ang pagsunod natin sa Panginoon. I believe that the command is not a cold rules. Yung command na to, parang hindi siya yung parang binigay ng Panginoon para lang mahirapan tayo. Yung binigay ng Panginoon dahil Diyos ako dapat sundin nyo. Which is true, God naman siya. Pero ibinigay niya yung command na to. Not just to suffer, na sundin, but ibinigay niya tong command na to out of His love for His people. Bakit po? Kasi hindi niya po nais na mapahamak yung kanyang bayan. Hindi niya po nais mapahamak yung mga tao nasa kanya. And through this command, His people, alam niya na yung kanyang bayan ay mag-a-abide sa kanya. Na kapag sumunod sa kanya, ay hindi po sila mapapahamak. God is holy and God is just. And God knows na kapag hindi natin sinunod yun, tayo po ay mapaparusahan. And I believe that God wants us to experience His steadfast love by obeying His commands. Now, do not be deceived sa mga visible gods sa mundong ito. Whenever we feel deceived, lagi po nating tatandaan how great yung Diyos na hindi po natin nakikita. Amen po. Amen. Sige po, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Tunay, Panginoon, na kayo po ang tunay at nag-iisang Diyos. Wala po kayong katulad at walang anumang bagay dito sa mundo ang maaari pong maihalin tulad sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay inyong pinili. Salamat, Panginoon, dahil inalaw mo, Lord, na kami po ay makasamba sa isang tunay at totoong Diyos, Panginoon. Lord, kung meron man kami sa puso namin, Panginoon, na mas inuuna, meron man kami sa puso namin na pinagkakatiwalaan, pinapahalagahan, minamahal ng higit sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na maalis yung mga bagay na ito. Amin po itong sinusuko at wala po kaming ibang nais, kundi ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na aming sambahin sa aming puso, sa aming isip, at sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy po kayong kumikilos, O God, sa aming buhay, Lord. And we also ask forgiveness, Lord, sa mga panahon, Lord, na nabubulagan kami, Panginoon. Nabubulag kami ng sanlibutan nito, Panginoon. But right now, starting now, Panginoong Diyos, kayo po na yung aming pong sasambahin. Maraming salamat, Panginoon. We pray, Lord, na ang katotohanan ng iyong salita ay tunay na manatili sa aming puso, O God, at tunay, Lord, na gamitin mo upang kami po ay mabago, Panginoong Diyos. At magkaroon po kami ng mas malalim at mas maliwanag na pagkakakilala sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.